At pupuntahan ko lang muna si Attorney Attorney George mula po sa Radyo La Verdad. Hi, Attorney George. Good morning, Kuya. At good morning sa lahat ng ating mga kasama dyan sa Good Morning, Kuya. Good morning. What do we have today? Siyempre, Kuya, binabati muna natin yung ating hashtag ET for President movement. Nagsimula sa hashtag, matatapos sa palasyo yan. Aba, hindi masama, di ba? Hindi masama. Dahil kung meron isang bagay na maganda dito sa bansang ito, sabi niya, ipapatawag daw ng palasyo. Kaya sa palasyo magtatapos. Kasi kung may magandang bagay dito sa bayan na ito, yung libre naman kasing mangarap. At saka, siyempre, kung may mas masaya pa, yung pangarap mo pwedeng matupad. Oo. Kaya nga, i-wish natin yan. Di ba? I-wish FM naman tayo. I-wish natin yan sa mga taga-Wish FM. Di ba? Pero baka sa mga hindi nakakaalam, si Kong Erin po ay dating Deputy Speaker ng House of Representatives. Baka yung mga bagong panganak, yung mga ngayon palang sumulpot sa mundo, hindi nyo naiisip. Si Kong Erin po, kaya nga siya ay Kong Erin. Pero ngayon ay hindi na. P. Erin na po. P. Erin. At saka Kuya, nagsimula sa isang magandang pangalan. May kredibilidad at mabuting pangalan. Ayan. Kaya nga P. Erin. Pangulong Erin. Diba? Kaya pwede na Perin. Kaya lang sabi niya mukhang ang dating daw ay steak sauce. Pero kaya maganda pa rin E.T. Diba? Mas maganda yun. Napaka-catchy. O kaya ang mangyayari pala talaga PT. Petty. O kaya pet. Diba? Parang hindi maganda na pet. Parang PET na lang. PET. Pag-isipan natin yan, ha? Pero for the meantime, ha? Pansamantala, ET. Oo nga, perta. Parang hindi maganda. Parang... Ikaw, Jerry, ibang tunog eh. Hindi maganda. Parang pang-obigaini. Hindi ba? Parang hindi. But just the same, napapag-usapan lang naman na hashtag ET for President. Di ba? Di naman yun. Di naman masama. Di naman bawal eh. Ikaw, attorney, election lawyer ka. Meron ba kaming lalabagin sa Hindi pa naman election period, Kuya. Kaya walang problema pa sa kasalukuyan. Ayan. So, pwede pa rin maglabas ng mga TV commercials. Walang problema. At pwede pa laging araw-araw sa Good Morning, Kuya. Pwede. Oo, di ba? ET for President. but sa iyo bang end, ano bang mga pinag-uusapan ngayon sa mga huntahan na Attorney George? Kuya, isa lang bagay na napaka-importante na malaman ng ating mga kasambahay. Yung issue tungkol sa pagpapalagay ng pangalan muli ni Solicitor General Hardelesa sa listahan ng JBC. Actually, sa isang banda parang wala tayong kamalay-malay, parang hindi natin kine-question. Pero come to think of it, may malalim na implikasyon yon. Bakit kapag kayo sa issue ng DAP, doon sa issue ng DAP, kine-question natin ng Supreme Court bakit nakialam sa kapangyarihan ng ehekutibo o ng lehislatura. Pero bakit pagka ganito, tingnan nyo po, pinalagay ng Korte Suprema, kung tutuusin, ipinalagay ng Korte Suprema ang pangalan ni Solicitor Hardelesa sa listahan ng pagpipilian ng Pangulo. Hindi ho ba, yan ay isang maling bagay din kung tutuusin? Dahil nakialam ang Korte Suprema sa isang tungkulin na base sa ating saligang batas, ang JBC lamang ang may katungkulan. Pero walang nag-o-object, walang nagke-question, walang nagsasabing mali at nag-overstep ang ating Supreme Court. Pero alam mo, gano'n naman talaga, di ba? Minsan lay de embudo. Kung ano yung gustong... Kasi parang sinasabi na, kung walang nagre-reklamo, walang kaso, 'di ba? Dahil wala naman nagreklamo eh. So, ang problema ngayon dito yung mga hindi nagrereklamo dahil kung talagang yan ay isang bagay na merong nakikitang labag sa batas, dapat magreklamo sila. At saka, nangangahulugan, Kuya, isang bagay lamang ang maliwanag dito. Nangangahulugan pala na ang Korte Suprema talaga ay may kapangyarihang makialam sa kahit na anong ahensya ng pamahalaan, lalo pangat may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yan lamang po ang isang maliwanag. Yan ay isang pagtanggap ng kapangyarihan yan ng Supreme Court. Pero on the other hand, pwedeng ang gawin ko naman, abangan ko lang kung yan ba ay i-appoint ng presidente. Diba? As soon as ini-appoint yan,
konkreto ka na. That's the time you come in. Di ba? Parang reklamo na natin. Last day ngayon. Last day ngayon. Ibig sabihin ba ngayon, kailangan mag-appoint na presidente? Yes. Oo, kuya. At saka medyo nakakagulat din. At syempre, nire-respeto din naman natin ng Supreme Court sa puntong yan. Pero yung pong naging desisyon ng Korte Suprema kahapon ay immediately executory. So medyo ito yung kakaiba sa mga dati nilang decision at saka sa procedure na may period yung pagiging final and executory ng isang desisyon. Ito, immediately executory. Ibig sabihin, ngayong araw na ito, kasama na ang pangalan ni Solicitor Hardelesa sa pagpipilian ng ating Pangulong. Syempre, magiging moot and academic naman yon, Attorney George, kung hindi nila ngayon ilalagay na effective immediately. Dahil ngayon na nga ang last day ng pag-appoint kung sino ba ipapalit doon sa nabakanting posisyon sa Korte Suprema. Di ba ganon? Tama yung kuya. Pero ako, mas natutuwa ako sa puntong at least pinapatunayan lamang ng kanilang pagkilala sa kapangyarihan ng Supreme Court na makialam sa desisyon ng isang constitutional body. Remember, ang JBC ay isang constitutional body, hindi mo siya pwedeng impluwensyahan. Pero sa puntong ito, tinatanggap nila na may kapangyarihan pala ang Supreme Court. Ang problema kasi, hindi mo sila pwedeng turuan kung ano nila irereklamo nila at ano nilang hindi. Siyempre, ikaw ba naman, irereklamo ba yung papabor sa'yo? Correct. Diba? Parang, pabor sa akin to bakit yung isa, nireklamo mo? Hindi pabor sa akin yun Di ba? Alam nga naman mag-ingay ako doon. Di kayo mag-ingay. Di ba? Pero parang kung ako naman mag-iingay, parang ako lumalaban sa sarili ko. Di ba? Tama yun. Well, marami pang usapin dyan at pakikinggan namin kung ano magiging laman ng huntahan ninyo today, Attorney George. Maraming salamat, Kuya Daniel, at maraming salamat sa ating lahat na nakikinig at nanonood.